Hindi lang puro trabaho ang inaatupag ngayon ng ultimate leading man na si Piolo Pascual. Aktibo rin siya sa pagsusulong ng kanyang mga advokasya and fairness. Talagang hinahanapan ng kapamilya superstar ng panahon ang pagbibigay ng inspirasyon at tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Kamakailan lang ay sinuporta ni Papa P ang charity gift giving event ng ang Probinsyano Party List o APPL na ginanap kamakailan lang sa Quezon City Hall. Kasama sinang Probinsyano Party List APPL Kong Alfred de los Santos, QC Person with Disability Affairs Office o PDAW, Head D.B. Dacanay, Councilor Dorothy de la Muerte at Aiko Melendez, at Cornerstone Entertainment Vice President Jeff Vadillo. Namigay si Piolo ng tulong sa 100 person with disabilities or PWDs. Nang magkaroon ng libreng araw mula sa pagtitaping ng kanyang bagong ABS-CBN teleserye na Pamilya Sagrado, nagatid ang kapamilya aktor ng siya sa PWDs at hinimok silang maging matatag. Di dapat natin iniisip na kakulangan kung ano man ang kulang sa atin. Bagkus dapat gamitin natin iyon para maging motivation to be better. Naisipin natin na hindi tayo naiiba kundi ay kasama tayo sa society natin. Mensahe ni Piolo. Nagbigay ang grupo ng aktor ng grocery sa lahat ng PWDs at ang ilan sa kanila ay naregaluhan ng libreng wheelchairs. Todo ang papuri na ibinigay ng teleserye king na si Coco Martin sa tinaguriang Paris diva na si Diwata o Dia Balbuena sa tunay na buhay. Mula sa kanyang sikat at viral na parisan na papanood na rin ngayon ang social media personality sa kapamilya primetime action series na FPJ's Batang Quiapo na pinagbibidahan ni Coco. Gumaganap si Diwata sa serye bilang may-ari ng karenderya at siyang gumagawa ng paraan para magkaimanan ng feeling sina Tanggol, Coco and Bubbles or iba na alawi. Sa panayam ni MJ Philippine ng ABS-CBN News, ibinahagi ni Coco kung paano nakuha ni Diwata ang role niya sa Batang Quiapo at kung bakit siya bumilib sa viral parisan honor. May maliit na eksena na may kakainan kami, sabi ko try nyo nga ipatawag si Diwata. Kapag pumunta to, ibig sabihin para sa kanya yung role. Nagki-creative ako noon, bigla siyang dumating ang kwento ni Coco. Kasunod nito talagang kinausap daw niya ng masinsinan si Diwata sakaling tanggapin ang alok niya na maging bahagi ng kanilang serye. Alam ko kasi busy siya and noong dumating siya, tinanong ko siya, sabi ko gusto mo bang mag-artista? Sabi niya gusto po. Anong artista gusto mo lang masubukan o gusto mo talagang maging artista? Kahit ano po, yun ang sagot niya. Sabi ko, pasensya ka na, alam mo naman sa trabaho namin kapag nagsisimula ka, ganito lang ang buhay, wala pong problema, sabi niyang ganon. Pagbabahagi pa ni Coco sa naturang panayam. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.